Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong i-check at gagawin na D64W Suzuki minivan transformer. So yung issue nito guys ay maingay pag nalubak at maingay pagka naghams, maingay pagka namreno. So ngayon sisilipin natin kung anong dahilan ng ingay na yun. So i-jack muna natin yan para tumaas-taas kasi medyo naka-lowered yan guys. So i-jack natin. Kadalasan ng ano nito guys ay dahil sobrang liliit ng mga bushing nito, tapos parang kargado pa yung unit, lower arm ang mga bushing nito ang nadadali. So jack natin para tumaas at maalog natin. So check natin yung mga ball joint, lower arm joint, lower arm bushing, strut mount, shock mount, stabilizer link. So body bolts chassis, yan check natin. Dahil kadalasan mga nangyayari nito is dyan sa mga parts na yan. So alugin lang natin yan, gulong, at maramdaman ninyo. So ngayon tatanggalin muna natin yung gulong para ma-justify at confirm natin kung ano yung sira ng mga ingay na yun. May lagutok, minsan nagra-rattle pa daw, lalo na sa mga rough road, malakas. So ngayon tatanggalin natin yung gulong na yan para ma-justify natin. So alug-alugin lang natin yan. So dyan pinaalog natin at hinawakan natin. So far yung ball joint, stabilizer link ay hindi naman ganong kalakihan ng clearance, pero may tendency yan, lalaki ang clearance yan pag may load nya. Dyan kasi nakahanger, kaya mahina lang yung marinig natin na ingay, or mahina lang yung marinig na ma-feel natin na clearance. So confirm natin yung parts suspension nya, kaya magtatanggal tayo niyan ng mga bolts. So bago natin tatanggalin yan guys ay maghihigpit muna tayo ng mga body bolt sa ilalim. So lahat ng mga body bolt sa cradle, sa chassis na naka-attach or naka-installed ay ating higpitan. At alugin rin natin yung mga components sa ilalim. Baka mamaya yan yung mga dahilan, lalo na yung bumper at saka yung mga air filter box. Yan, maalog yan. So kukonfirm lang natin yan. So ngayon guys, ang gagawin natin ay papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging sira. Yan, positive lower arm bushing. So mayroon pa yan sa ball joint na concern din natin, dahil dyan nga nanggagaling yung ingay. So yung ball joint saka link na ating chinik, papalitan rin natin yan dahil lumalaki yung clearance nun pag naka-load na siya, nakababa na yung sasakyan. Tapos lulubricate din natin yung mga knuckle, kasi luluwagan natin yan, i-reset natin. So check din natin yung strut mount nya sa shock para mapalitan din natin kung sira na. Itong spring din ng shock absorber, kung stretch yan ay papalitan din natin. Kagaya niyan, umaalog na siya. So
So kailangan ng palitan to, pero walang dito sa area namin. Order pa sa Cebu. I-remedy na lang natin yan. So papakita ko sa next video natin kung paano mag-remedy yan, paano mag-repair. Madali lang i-repairin yan, yung mga clearance na ganyan, stretch tsaka deform na kasi yung guman yan. Pero madali lang yan guys, i-repair natin. Panoorin nyo lang, may video dyan kung paano i-repair yan at paano gawa ng paraan, paano hindi gumastos ng malaki. So yan guys, sundan nyo lang yung video. So pinakita ko na sa inyo yung naging dahilan guys ng butok at rattle. Isa din yan, strut mount o shock mount. So gagawa tayong video para dyan. Pero yung lower arm bushing at ball joint confirm. So maraming salamat sa panonood.